Naalala ko yung sagot ng dati ko sa akin, sabi, salamat sa Panginoon Diyos, nakalapas ka na, sabi. Kasi sabi ko sa tatay ko, Daddy, nahiyaman ako sa'yo. Baka pwede magbigay mo pa ako ng isang tulong na lang. Sabi ng tatay ko, ano yun anak? Baka pwede magbigay mo naman ako ng konting pagpuhunan. Gusto ko makapagtayo ng isang maliit lang na negosyo. Kasi alam mo mga kapatid, sa dami mo ng barkada ko, kaibigan ko lalo nung may nag-aartista pa. 18 years po ako sa lumang binangguan po, wala pong nakaalala sa akin, dumalaw po. Kaya gusto ko lang pong maalalahanan kayo mga kapatid, piliin po natin ang barkada natin. Huwag po kayo makikibarkada sa hindi po Kristiyano. Kasi yung barkada sa good time ka lang kasama niya. Sa inuman, sa drugs, sugal, dyan ka lang kasama ng barkada. Pagdating ng problema, bahala ka na sa buhay. At then sabi ng dati ko, pasensya ka na anak. Sabi niya, yung dalawang sunod na bypass operation ko, masyadong malaki na gastos natin. Sabi niya, sa ngayon, wala pa tayong liquid na cash. Pero sabi ng dati ko, marami naman akong lupa. Bibigyan kita ng lupa, ibenta mo na lang pang negosyo mo. Bigyan ako ng dati ko na 4 na hektarya ng lupa. Kaya wala naman ako alam sa mga lupa. Nagtanong ako sa makilala ko, tulungan niya ako ibenta. Pero ang Lord po talagang tapat po, ano po. Di po kagaya ng tao, pag nangako yan, puro pangako lang yan. Naalala ko yung prayers ko kay Lord, bigyan mo ko ng tamang tao, makakasama upang patuloy, makapaglingkod ako sa'yo. May nakilala ko akong contractor, developer. Hindi pinakita ko yung lupa. Sabi ko, ito tulungan niyo ako ibenta. Sabi ko, malaki pala ito, 4 hectares. Sige, tutulungan kita ibenta. Araw-araw ko po kasama yung contractor na to. Pero hindi po na lang aling maibenta yung lupa ko. Puro salita po ng Diyos yung sinishare sa akin. Sabi ko, mamaya. Sabi ko, pinita mo na. Ito na naman siya lagi Bible. Sabi niya, basahin yung chapter. Ito ba, paano natin mabibenta ng lupa? Sabi niya sa akin, unahin mo ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang haharap ng bayan niya. Tapos in-encourage niya ako. Ano kaya? Bakit di ka magpatuto sa mga gawain ng Panginoon? I-share mo yung ginawa ng Lord sa buhay mo. Paano ka inali sa vision? Paano ka pinalaya? Mga kapatid, gusto ko share sa ito. Ako po ay nag-full time na po sa Panginoon. Binigay ko na po ang buhay ko sa Panginoon. Nagpaikot-ikot ng Pilipinas, Samar, Katarman, Bukidnon, Aklan, Sagbuanga, Cagayan de Oro, hanggang sa ibang bansa po. Pinapayan ko ang kabuti ng Panginoon Diyos sa aking buhay. At ako po yung namamanga sa Lord. Kasi kami magkakapatid, spoil naman kami, lalo yung babae namin. Si Sally, tatawag lang sa cellphone eh. Daddy, alis ako bukas. Punta ako ng Hong Kong, may pera, pambili ticket, saka packet money. Sabi ng dali, punta ka dito, kunin mo. Ganun lang po. Pero dati ko namang ako sa September ako lumaya eh. January pumunta ako sa dati ko. Daddy, aalis ako. Saan pupunta? Hindi na gawin ko. Pahirin mo ako dyan. Saan ka pupunta? Dito sa Hong Kong. Sino bumili ticket mo? Sabi ko si Jesus. Sabi niya, gulo mo kausap. Hindi ako maglukausap gumamit ng Panginoon ng mga tao, mga churches para makapunta ako. Makapagbahagi ng ginawa niya sa buhay. Sabi niya, isa kapitira doon, sabi niya, mahal ng hotel, mahal pa ng pagkain. Sabi ko, lalaki ng bahay ni Jesus doon. Sabi ko, marami kami mission house doon. Sabi ko, bigyan ako ng jacket, sukat mo. Kasya daw. Sabi ko, may baon na ng pera. Kailangan ko ng bakit money. Siyempre, nahiya po ako. Okay lang ako dati. Hindi ka, sabi niya. Punta tayo sa maleta ko kasi parang kailan lang galing kami sa Hong Kong ni Sasha. Binuksan yung maleta. Tapos sabi talagang swerte ka anak. Sabi bakit na? May natatabi na ako 1,000 Hong Kong dollars. Tapos sabi niya, alin nga pupunta tayo sa maleta ni Sasha. Huwag ka maingay, pakikilaman naman. Binuksan ko yung maleta ni kumupit pa ng 300. Ito, 1,300. Bawang mo na yan. Pagbigay sa akin ng dati, mahaba rin pero sabi sa dati. Nakita mo dahil pati ikaw ginamit ng Panginoon. Sabi, bakit? Wala pa ako sa Hong Kong, may Hong Kong dollars na. At nangis po talaga ako sa Panginoon. Gusto ko share sa inyo, Pastor, ang ginawa ng Lord sa akin. Kasi po, 18 years ako sa bilang buwan. Nandito po sa ako nung lumapag po yung aeroplano. May lumapit po sa akin dalawang mama, malalaki. Mga Pilipino naman sila nagtatrabaho doon, mga naka-uniforme yung pulis. Sabi sa akin, ikaw ba si Mr. Gison?
Hindi po ako makasagot, baka iposas ako. Iisip ako, sabi ko, hindi naman ako tumakas. Sabi ko, lumaya naman ako. Sabi ko, inulit nila, ikaw ba si Mr. Kison? Sabi ko po. Sabi niya, samahan ko po kayo dito po ang service. Samahan ko lumabas. Ang dali ko po, hindi po ako napasakay sa ganitong kotse. Alam mo, binigay ng service ng Panginoon sa akin. Limousine po. Pagdating ko po doon, meron pong driver na naka-uniforme, doon daw ako sasakay. Pagsakay ko sa limousine, parang sana yung upon ng laki. Iyak po ako naiyak. Tapos pagdating po doon sa 5-star hotel, yung pinagamitan sa akin yung driver, binuksan ng bellboy, sabi niya, this is your room, sir. Pagpasok ko po, nakita ko po, ang daming prutas, ang daming bulaklak, may sarili po akong jacuzzi. Alam niyo, nagugulong na ako sa carpet, iyak po ako naiyak. Papasalaan ko po ako sa Panginoon at yung mga Pilipina doon, ng mga Pilipino na malulubang estado ng buhay, nag-aano ba, sa akin siya mag-dinner, sabi niya, hindi sa akin, breakfast na lang sa'yo. Pinamili ko ako ng mga Pilipino doon, sa mall, mandamit, sapatos, alahas, pera po, ang dami pinigay sa akin. Iyak po ng iyak dahil nasa hotel po ako, bukas uuwi na po ako. Tinignan ko po yung nakasalansan ng mga gamit na pinamili sa akin. Sabi ko sa pinangalagay ito, ng pakaraan. At kinakapagod ko sa daming pera. Tapos naalala ko po yung binigay ng tatay ko sa akin, 1,000. Alam mo, hindi ko na babawasan yung binigay ng tatay ko sa akin, nasa wallet ko po. It's not over, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me,